Wow! Magandang umaga po ulit mga kabiyahero. Galing lang po natin sa Talipapa at tayo po bumili ng tulingan. Pag tayo po kasi ay napupunta ng ilang bayan po dyan sa Batangas, ang atin pong hinahanap ay yung kanilang sinaing na tulingan. So sa ngayon, dahil may nabili po tayong sariwang tulingan na katamtaman po ang laki, susubukan po nating gayahin yung sinaing na tulingan mga kabiyahero. So, naghanda na po tayo ng ating gagamitin. Mayroon pong luya, may bawang, may sibuyas, mayroon pong siling green, mayroon po tayong sariwang kamyas, hiningi pa po natin sa ating kapitbahay, at mayroon po tayong taba ng baboy para po isapin sa puwit ng kaserola. At ito po yung tulingan at atin pong ipakikita sa inyo kung paano po ito inihahanda bago maging isang ganap na sinaing na tulingan mga kabiyahero. Okay, umpisa po tayo. Okay, ito na po yung ating tulingan mga kabiyahero. Kung mapapansin po ninyo, tanggal po yung kanyang buntot. Naging kaugalian po namin dahil noong araw po sinasabi na marami daw po yung parang nalalaso sa tulingan o nahihilo. So nakasanayan ko po noong araw dahil yun daw pong makakating bahagi ng tulingan ay nasa buntot. Madali po siyang bunutin. Kung kaya pinabunot na po natin doon sa palengke at pinatanggalan na po natin ng hasang. So, ganito po ang ating gagawin. Tuwaan po natin sa likod. Ganon. Ayan, nakita nyo po, may hiwa na po siya. Magkabila. Ayan. So, ang dahilan po niya kung bakit po natin hinihiwaan, ito pong malapad na bahagi po ng ating kutsilyo, ididiin po natin siya dito sa katawan mismo ng tulingan at pipisatin po natin na ganon para po siya ay lumapad. Yan. So, ganyan na po yung kanyang magiging hitsura, mga kabiyahero. Yan. Malapad na po yung laman ng tulingan. Pwede po natin ulitin sa kabila para malapad po siya na malapad. Yan. So, lahat po gagawin natin ganon. Yan. Tapos, pipisatin po natin para lumapad siya. Yun. So, dapat bago po nyo pisatin, malinis na po yung tulingan. Kasi kung napisat na po siya at durog na po yung kanyang laman, pag isinahod nyo po ulit sa tubig para hugasan, ay may posibilidad po na malugas o matanggal po yung kanyang mga laman. Kaya dapat po bago nyo palaparin o biyakan, ay malinis na po yung pagkakahugas natin doon sa ating tulingan. Ayan. Okay, medyo napakaingay po ng ating electric fan. So, tapos na po nating ihanda yung ating tulingan. Tapos na rin po nating ihanda yung ating mga ricado. Ang susunod po ay yung paghahanda kung paano po natin siya isasalang. So, dahil nga po ang sinaing na tulingan ay matagal lutuin, yung posibilidad po na ito'y dumikit doon sa puwit ng ating pinaglulutuan, mapapalayok man yan, kaldero o kaserola, pag nakalingatan mo po dahil matagal lutuin, ay pwede pong matutong yung kanyang ilalim. So, naghanda po tayo ng malinis na bao. Coconut shell, yan po yung pinagkudkuran ng nyog. Humingi po tayo sa palengke. So, yan. Ang purpose po natin ay wag matutong or dumikit yung ating isda doon po sa mismong buwit ng ating pinaglulutuan, mga kabiyahero. So, kung wala pong bao sa lugar nyo, pwede rin naman po dyan yung mga ikinamadang paklang ng saging or basag na platito na ceramics.
Libre po yung tinting ng barbecue stick. Ayan. So, ilagay na po natin yung ating ricado, luya, bawang, sibuyas. Yan, samasamahin na po natin yung seeding cream. Ilagay po natin yung ating taba ng baboy. Yan. Pampadagdag po ng lasa. Ayan. Pagkatapos, ilagay po natin yung ating kamyas. Pwede rin po yung kamyas na dried, yung pinatuyo. Meron po kayong dried na kamyas. Okay? Pagkatapos, lalagyan po natin siya ng asin. Okay? Lagyan po natin ng asin. Ayan. Lagyan po natin ng seasoning. Ayan. Pagkatapos, atin pong isusunod itong ating tulingan. Ang dapat po sana sa tulingan ay nakabalot po siya individual sa dahon po ng saging. Ang problema dito po sa amin sa Talipapa ay wala pong nagtitinda ng dahon ng saging. Madalang din po yung may puno ng saging kaya ganito na lang po. Direkta na lang po natin siyang isasalang. Yan. Kamada na po natin ng maayos sa ating kaserola. Ayan. Okay. Lalagyan po natin siya ng kaunting tubig at suka mamaya, mga kabiyero. Okay, lagyan po natin ng tubig. Tadyain po natin para sa kanyang pagpapalambot. Okay. Katapos, atin na po siyang isasalang. Lalagyan po natin ng paminta. Nakalimutan po natin yung paminta. Kontek, makalimutan ng paminta. Ayan. Tapos, atin na po siyang isasalang sa kalan. Ayan. Salang na po natin. Pagkasalang po natin, pag napakulo na po siya ng husto, para manatili pong tuloy-tuloy yung kanyang init, bawasan po natin yung apoy ng bahagya sa oras po na kumulo na para po mapalambot natin hanggang doon sa kanyang mga tinik, mga kabihero. Dadalawang oras nang nakasalang ito mga kabihero. Check po natin kung ano na po yung kanyang hitsura. So ayan, patuloy pa rin po yung pagkulo, pero medyo mabanayad na po yung kanyang apoy. Ayan, medyo natutunaw rin po yung mga taba ng baboy na ating inilagay. Nagmamantika na po siya. Kung sa luto na, pwede na pong kainin to, luto na po siya. Kaya lang, ang sinaing po na tulingan ay talaga pong malambot, pati yung kanyang mga tinik, mga kabihero. So, hahayaan pa rin po natin siyang nakasalang at may banayad na apoy. Hayaan po natin siya hanggang sa lumambot ng husto. Okay, after 3 months, ito na po siya. Okay guys, ito na po yung resulta nitong ating nilutong sinaing na tulingan. So yan, ready na po para siya ay ating ibang ulam. So ang problema po natin sa pagluluto ng sinaing na tulingan, lalo na po kung ikaw ay nasa syudad at wala pong kahoy,
ay napaka-konsumo po sa LPG bago po natin ma-reach yung kanyang lambot nung kanyang mga tinik, mga kabehero. But anyways, ito na po yung kanyang resulta. So pwede na po nating kainin.